Ilang mga kababayan ang pamigay ng ayuda ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon galing sa Bacolod City at Dumaguete sa Negros Occidental and Negros Oriental yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon naman po, nasa Bohol at Cebu pala. Ayan po ang sabi dito sa balita 26 minutes ago pa lang. Presidential Communications Office na mahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tulong pinansyal sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino sa Bohol at Cebu at tig si 50 milyong pesos. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isla lipunan. Pulsa, opinyon, para at pag-alantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. Unisan. Na cash aid para sa pamalaan ng dalawang lalawigan, kabilang din sa ipinamigay sa seremonya sa Tagbilaran City ang cash assistance mula sa DOLE at DSWD, livelihood kits mula sa DTI, training support at starter tool kits mula sa TESDA at bigas mula sa Office of the House Speaker. Talagang masyado ng ginalingan ng ating Pangulo at laging kasangga sa pagsiservisyo po yung kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez, namimigay ng mga bigas. Kaya grabe ang intriga ngayon kay Martin. sinisiraan mga kababayan yung pamimigay ng bigas. Mamigay din kayo ng bigas, di ba? Namigay na ng tulong, galit pa kayo. Bakit kayo ganyan? Yan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kasama si Governor Gwen Garcia ng Cebu. Gustong-gustong makipagkamay ng ating Pangulo po sa mga sa mga mahihirap po. Ang higpit ng pakakamay ng ating Pangulo. Di ba? History in the making po. Si Inday. Sige ang palabas ng mga supporters ni Inday ng mga pictures noon pang panahon nito. Yung pag-akyat niya sa bundok. Para na yung mga handlers ni Inday. Parang yung mga handlers ni Leni Robredo. Sige lang po ang pakyot. Ito yung sa Bohol mga kababayan. Tagbilaran City. Di ba? Sako-sakong mga bigas at fertilizers po. Hindi iniinda ng ating Pangulo yung ulan. Yan po, kahit maulan. Sige lang ang ikot ng ating Pangulo. Ito sa Cebu na rin po. Gusto niya personal na makita yung pamimigay ng tulong sa ating mga farmers, fisher folks and families na mahihirap, na apektado po ng El Nino. Di ba? Kung nakaikot siya nung kampanya, bakit hindi ngayon na panalo na siya? Nung kampanya po, di ba mga kababayan, kahit maulan, sinusuong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, the same with during the campaign, ganun pa rin yung intensity ng kanyang energy sa pag-ikot sa buong Pilipinas para tingnan mga kababayan kalagayan ng ating mga mamamayan. Kaya makikita ninyo ang tuwa sa muka ng mga tao. Talagang napakarami palagi ang pumupunta. O ngayon, pakinggan natin yung mensahe ng ating Pangulo doon sa mga taga Cebu and Tagbilaran City. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture, ating Secretary ng DA, Secretary Chico Laurel, sa iyong pagpakilala. RTDM po siya. At tamang-tama, parang meron po kaming sinasabi noon ng panahon ng father ko. Ang tawag namin ay Marcos Weather. Ang Marcos Weather, uulan na malakas bago magsalita yung matanda, yung father ko. Pagtayo niya, mawawala na yung ulan. Pero huwag kayong mag-alala. Inaantay natin yung ulan. Pag alis ko, babalik yan. Nag-joke pa. Kasama po natin ang mga iba't ibang miyembro ng kabinete, mga kalihim ng mga iba't ibang departamento na siyang nagtutulungan para dito sa ating mga programa na ginagawa. At ito po ay bahagi ng aming tinatawag na whole of government approach. Ang ibig sabihin po,
ay lahat, hindi lang po pagka meron tayong programang ginagawa, hindi lamang isang department ang utusan natin para gawin ang trabaho na yan. Ang ginagawa po natin ay tinitignan namin kung sino man, kahit na anong department na makakatulong Na ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. ay sinasama natin doon sa programa na yon para maging matagumpay ang programa natin. Kaya lahat ng kaya whole of government approach, ibig sabihin, hindi lamang isang department, kung hindi ang buong pamahalaan ay nagtatrabaho para sa mga iba't ibang programa na nais namin iparating sa taong bayan. Kaya nandito po ang DSWD Secretary Rex Gatchalian, na lagi niyo po siguro nakikita ay siyang umiikot at nag-inspeksyon at nagdadala ng tulong kapag tayo inabutan ng mga kalamidad. Ngunit in-expand po na, pinalawak po natin ang kanyang mga katungkulan upang hindi lamang pagbagyo, hindi lamang paglindol o pagputok ng bulkan, kaya saka papasok ang DSWD. Dahil sa aking pananaw, itong dinaanan natin na El Nino, na tagtuyot na El Nino, ay krisis din yan. Kaya nandyan po ang DSWD para tumulong at magbigay ng tulong sa mga tinamaan at mahirapan dito sa pagdaan ng El Nino sa atin. Andito rin po, ay alam niyo po, napakahalaga na maganda ang ugnayan ng local government at saka ng national government para po mabuo ang aming mga programa. Kahit na po napakaganda ng aming naiisip, na pinaplano, napakahusay at magandang plano ang ginagawa natin, na programa na ginagawa natin, hindi po mararamdaman ng tao, hindi po nyo mararamdaman yan kung hindi maganda ang usapan sa gitna ng local government at saka sa national government.
At kailangan tama-tama magandang pagtrabaho natin para naman ay masabi natin na lahat ng nais nating tulong na maibigay, lahat ng mga programa na ating naisip ay nadadala natin at bawat Pilipino ay nararamdaman nila. Ang namamahala po dyan sa ugnayan, sa gitna ng national government at saka sa local government, ang ating Department of Interior and Local Government, ang Secretary po ng DILG, Secretary Benher Abalon. Ito po ang isa pang matagal na nating kasama at dati po kasama pa sa Kabataang Barangay yung mga mahirap ng pag-usapan dahil nakakahalata yung mga edad natin pagka naalala yung Kabataang Barangay. Pero ang boss nila doon, si Senator Amy noon. Pero I'm sorry, nagbago na yung definition ng KB. Hindi na Kabataang Barangay, Katandaang Barangay na daw, sabi ni Amy. Andiyan siya ang ating butihing Congressman Ed Jato. And a second district representative ng lalawigan ng Bohol, Congresswoman Maria Vanessa Aumentado. And the third district na representative ng lalawigan ng Bohol, Congresswoman Christine Alexi Tutor. Andito rin ang dahil kasama po ang Cebu dito sa ating gagawin ngayong programa. Sa araw na ito, nandito rin po ang second district representative ng Cebu, si Congressman Edsel Gallegos. At narinig po natin ang ating acting governor ng Bohol, Junicio Victor Balite. Sinama ko po at meron din kaming ginawang event sa Cebu City, sa Lapu-Lapu City na para sa tourism at ginawa namin sa Cebu. Kaya nung pagpunta ko rito, sabi ko sumama ng ating gobernador at Governor Gwen Garcia is here with us also. Ang ating host natin dito sa programa na ito at sinasabi ko nga dito sa Bohol, ito lang yata ang probinsya, lahat ng talumpati English eh. Kaya medyo magwi-withdraw muna ako sa bangko ng English para makabuo ko ng baka maubusan. Kaya nung napapanood namin ang ating Mayor of Tagbilaran, Mayor Jane Sensoria Yap, at lahat ng ating mga mayor. Nandito lahat ng ating mga mayor ng probinsya ng Bohol. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ang pinakamahalaga, pinaka-importante na mga bisita ngayon dito, ngayong umagang ito, ay kayo po, mga beneficiary, para dito sa assistance na aming ibinibigay. Sa lahat ng aking dating mga kaibigan, mga mahal kong kababayan, maayong adlaw sa inyong tanan. Napakasaya ko na makasama kayo ngayon dahil matagal na po ako hindi masyadong nakabalik. At sa mga dahil naman may dala tama-tama at may dala naman kami ayuda at magagandang balita. Sana naman ay maramdaman ninyo na sulit naman ang pag-aantay ninyo sa aming pagbisita. Ang Bohol po, kagaya po ng Cebu, ay kilala na po na sikat dahil sa tourism industry. Mapalokal man o mga lokal man, mga Pilipino o yung mga dayuhan. Kilala ang inyong probinsya sa inyong white sand beaches, mga dive site, ang Chocolate Hills, ang mga tarsier, yung asin tibok na nakadilihensya pa ako ng asin ng tibok doon sa gumagawa at mapapasarap ang kain namin mamayang lunch. Pati na sa Kalamay na talaga namang napakasarap. Kaya paborito itong gawing pasalubong ng lahat ng pumapasyal na pumapasyal sa inyo. Maliban sa turismo, ang pagsasaka at pangingisda ang ilan pa sa pangunahing industriya dito sa Bohol. Sa angking yaman ng inyong mga lupa at karagatan, isa sa mga hangarin ng administrasyon ko
ay palaguin ang pagsasaka at pangingisda sa inyong lalawigan. Nang sa gayon, umunlad din ang ating ekonomiya. Dahil dyan, pamamahagi po natin ang tulong ngayong araw na ito ay nakatuon sa mga magsasaka at sa mga mangingisda at siyempre sa kanilang mga pamilya. Mga kababayan, dala po namin ang 100 milyong piso cash assistance para sa mga Boholano at Cebuano magsasaka na mangingisda at para sa kanilang pamilya. Tigli 50 milyong piso ang ilalaan po natin sa 2 lalawigan at ang bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng tigsa 10,000 piso. Kasama din po natin ang ibang mga kabalikat mula sa gobyerno na may mga dagdag pangtulong para sa inyo. Una na riyan, kasama po ang ating mga congressman dito sa aming ginagawang programa at galing sa tanggapan ng Speaker of the House na si Speaker Martin Romualdez, may pinapaabot ang Speaker's Office at saka ang House of Representatives na tigli 5 kilong bigas para sa lahat sa inyo na nakadalo kayo ngayong araw dito. Solve na solve po. Mula naman sa sangay ng Department of Agriculture, meron tayong mga linalaan na loan program. Meron tayong 2 unit na 4-wheel drive na traktor, mga pataba, sako-sakong binhi ng bigas at mais, mga pudla na niyog at marami pang ibang kagamitan. Mula naman sa Department of Trade and Industry, pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o PPG program, meron namang ibibigay na livelihood kits na nakakahalaga ng 8,000 piso para sa 9 na mga dating rebelde na nagbalik loob na sa panig ng bayan. Sa DOLE naman, manggagaling ang higit 2,300,000 piso para sa higit 100 benepisyaryo ng Integrated Livelihood Program. Mahigit 1,800,000 piso naman para sa halos 400 benepisyaryo ng Tupad Program ng DOLE. Meron pang 10,000 benepisyaryo na tigsa 10,000 piso ang ibibigay ng DSWD sa ilalim ng kanilang programa na Ayuda sa Kapos ang Kita Program o yung AKAP. TESDA, kasama rin ang TESDA. Kaya po ito yung tinatawag natin yung whole of government approach. Lahat po sila ay pinagsama-sama natin para buong lahat ng pangangailangan ay natutugunan natin. Kasama nga dyan ang TESDA at TESDA naman nagbigay ng training support fund sa 20 benepisyaryo. Starter toolkit ng shielded metal arc welding para naman sa 20 benepisyaryo. Nandun po sila, naka-display yung kanilang tinanggap sa DTI. Alam kong higit 13,000 pamilya at higit 14,000 magsasaka at mangingisda sa Bohol ang lubos na naapektuhan ng El Nino noong mga nakaraang buwan. Kaya sana po ay makatulong ang mga programa ng gobyerno at ang dala naming ayuda upang tuluyan na kayong makabawi sa mga hamong na dinadaanan ninyo. Ngayong tagulan na, ay panalangin naman natin ay hindi na tayo makakaranas ng matinding kalamidad sa mga susunod na buwan. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil ang ating pamahalaan ay laging nakaantabay. Tayo ay naglaan ng pondo, mga food pack at iba pa, mga ayuda kung kinakailangan. Layunin natin na maging handa sa lahat ng pagkakataon upang hindi na tayo mahirapang sumagot sa tawag ng bawat sitwasyon. At gaya ng sinabi ko kanina, maliban sa mga ayuda ay may dala rin akong magagandang balita tungkol sa inyong probinsya. Ikinagagalak ko na ipabatid sa inyo na ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project ay malapit nang matapos. Nawa ay mapapakinabangan ng ang mga ito sa lalong madaling panahon nang mabigyan ng sapat na patubig ang lampas na 500 hektaryang sakahan sa bayan ng Mabini at ng Alicia.
Hindi namin titigilan at hindi namin titigil ang pagsisikap upang maibigay ang inyong mga pangangailangan. Walang sawa kaming nagtutupad ng mga programang makakabuti po sa inyo. Magsasagawa ng mga iba't ibang proyekto, makakapagbigay ng ginhawa sa inyong buhay. At mamumunuhan para sa inyong kapakanan at kasaganahan. Sa mga pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan nasyonal at lokal, hinihiling ko ang inyong pakikiisa upang makamit natin ang hangarin natin na walang maiiwan sa paglalakbay tungo sa mas maliwanag at mas maunlad na bukas. Tiyakin po natin na makakarating sa lahat ng benepisyaryo ang tulong na inilalaan natin para sa kanila. Mga magigiting na mangingisda at magsasaka ng buhod. Salamat sa marangal na paghahanap buhay upang masuportahan hindi lamang ang inyong mga sarili, hindi lamang ang inyong mga pamilya, kung hindi pati ang seguridad ng pagkain sa buong Pilipinas. Kung tayo ay sama-sama at nagbabayanihan, walang pagsubok na hindi natin malalampasan at walang pangarap na hindi natin matatagumpayan. Muli, maraming salamat. Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang probinsya ng Bohol. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Di ba? Laging masaya mga kababayan. So, kita ninyo, ngayong administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit may mga tumatamang calamity sa atin, lindol, masamang panahon, bagyo, floods, hindi na kailangan. Wala tayong naririnig na fundraising campaign galing po sa mainstream media, sa mga telebisyon, sa radyo, sa mga newspapers, tulad ng mga previous administration. Kasi po, ang gobyerno handa, may bastante pong tulong, ayuda, galing po sa ating gobyerno. Ngayon lang ito nangyari, mga kababayan. Kita ninyo ang pagkakaiba ng Marcos administration sa previous administration. Noong panahon, hanggat sa ibang bansa, nanlilimos tayo ng tulong. Di ba? Ngayon hindi po. Galing, mga kababayan, sa mismong gobyerno natin. So hindi po kahiya-hiya na lagi na lang po tayong nanglilimos ng tulong sa iba. Tama ba? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.